ng baby, Lord, we pray na masumpungan po namin, Panginoong Diyos, yung nais mong iparating sa aming mga kaluluwa, Panginoong Diyos. Nabubusugin mo ng iyong salita. Salamat po ng marami pa. Your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayan. So, nais ko pong basahin, mga mahal kong kapatid, no? Bagamat wala po rito yun eh. Dahil natalakay po ng ating mahal na kapatid ang points number 5 and 6 nung nakaraang Friday, kung maalala niyo po, yung add stuff on purpose. Add stuff on purpose. And natalakay din po niya, no, sa biyaya ng Panginoon, structure on purpose na kinapapalooban po ng mission team, tulad po ng ginagawa ng ilan, ng bawat isa. The magnification music team, yan. So pag umaawit ka, na ma-magnify mo ang Lord, no? The membership team, no? So membership, actually hindi lang to basta-basta membership, ano? Miyembro ka ng anak ng Panginoon, no? Ng kingdom ng Panginoon. And the maturity team, no? Ibig sabihin, meron nang naganap sa buhay mo na talagang ikaw ay nagmamature sa salita ng Panginoon. And tinalakay din dito yung the ministry team, no? So kapag tayo, mga kapatid, ay talagang kinakasangkapan ng Panginoon, ginagamit ng Lord sa ministry, no? Tayo po, no, nagtutulungan as a team, no, para sa Panginoon. Hindi yung parang ay gusto ko ako lang, no, hindi ganoon. Mas maganda ang may unity, no, sa isang ministry. Okay? Kaya purihin ng Panginoon. Now, pupunta naman tayo dito po sa points number 7 ng applying your purposes, no? Ano kaya itong verse na ito? Kasi ang title po nito is Preach on Purpose. Tulad po ng ginagawa ko, mga kapatid, ano? Tulad ng ginagawa ng ating mga pastors, bishop, reverend, leaders, no? Sister Beverly at ibang mga kapatid na nagpapagamit sa iba't ibang mga platform, no? Para sa kapurihan ng Panginoon, ay nagpipreach. Alam niyo po, kapag sinisigawan at sinisigawan tuloy. Kapag kayo pinapangaralan ng inyong asawa na talagang ang bibig, no? Talaga nagpipreach yan. Sigurado baka merong ginawang hindi mainam, no? Kapag binubungangaan kayo ng inyong kapitbahay, no? Baka mamaya meron silang meron tayong nagawa na hindi nila nagustuhan, baka kung ano man 'yon, no? Kapag binubungangaan ka ng amo mo sa mga sablay mo, no? Sa mga sablay natin, nagpi-preach din 'yon, no? Pero para itama tayo, i-rebuke tayo sa mga mali nating nagagawa. Naranasan ko rin po 'yan, no? May mga sablay din po ako sa trabaho. And dun sa mga preach na 'yan, dun po tayo natututo. Dun po tayo lumalawak. And napansin ko lang, no, habang ako'y sinasabihan ng aming doon sa trabaho, mai-share ko lang, talagang kahit na galit na siya, yung aking bibig, no? To God be the glory. Natutunan ko sa salita ng Panginoon na laging be humble lang, be humble. Pakita mo na ano, pag alam niyo po, pag may kausap kayo na binubungangaan kayo ng pagkalakas-lakas, talagang sinisigawan kayo, napatunayan ko po kanina na sorry po ma'am, pagkakamali ko po talaga. Bigla siyang lumulumanay, no? Talagang nandoon to God be the glory, ano? At purihin ang Panginoon. Talagang very powerful na kailangan, mga kapatid, no, sa bawat preach na ating pong mapapakinggan patungkol siyempre sa salita ng Panginoon, tulad ng title, i-apply po natin. I-apply natin. Itinataas ko ang Panginoong Diyos, no? Kasi kung dati-rati na wala pa tayo sa Panginoon, baka yung nagpipreach sa akin na binubungangaan ako sa aking mga baka nabungangaan ko pa mas mataas pa. Yan. Baka ako pa maging preacher niya, no? Pero hindi, no? Preacher nga na yun. Nung pag wala sa Panginoon, talagang may kasamang mga hindi magagandang salita, no?
So, to God be the glory. So, ang title ng ating pong pag-aaralan, Preach on Purpose. Dalawa po ito. And number 8, Budget on Purpose. Ayan. Narinig ko si Ate Ninya kanina, may pagkapala 50 pesos. Mamaya, pag-aaralan po natin yan, ano? So, basahin po muna natin yung 2 Timothy chapter 4. Dinagdag ko lang po rito sa preaching. 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Okay? Ang sabi po dyan, no? Basahin nyo na lang po yung mga Bible, i-post nyo po sa group natin. 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Sabi dito ng Panginoong Diyos, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo, nahahatol sa mga buhay at mga patay. Okay? May inutusan. Sino ito? No? Tayo po ng mga anak ng Panginoon. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ulit, kailan daw ipapangaral yung salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ikayatin mo, pagsabihan mo, hindi naman yung pagsabihan na parang halos pagalit na, no? At patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng ano daw, ng matyagang pagtuturo. Matyagang pagtuturo. Meron kasing nagtuturo, no? Meron, pag naiinis siya sa isang tao, hindi niya natuturuan, no? Ay, ayoko niyan, matigas ang ulo niya, no? Wala po tayo dapat pagtatangi. No? Ay, palagi ko na lang pinagsasabihan yan, no? Palagi ko na lang pinapayuhan yan. No? Ganun pa rin naman, wala nang pagbabago. Pagtiyagaan mo. Yan ang sabi ng salita dito po, no? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Okay? Para ano? Para sila po, no? Hindi naman tayo magbabago sa kanila eh, yung salita ng Panginoon, no? Pero to God be the glory, no? Tayo rin naman eh pinagtiyagaan din, no, ng mga nagturo sa atin na ginamit ng Panginoon, no? Ng ating mga pastors and leaders. No? Kahit minsan parang sumasagot-sagot pa tayo. Sige. Yeah, pero tandaan natin ang Holy Spirit ang mangungusap sa atin. So, preach on purpose. Okay? Sabi rito ni Pastor Rick Warren, no? To produce balance. Pakinggan niyo po To produce balance, balanse. Healthy believers, no? Para daw makapag-produce o makalikha pa, no? O marami pang magamit, no? Kailangan balanse. Yung mga health dapat din po healthy believers. Okay? Ano ba ibig sabihin ng healthy believers? Okay? To produce balance, healthy believers, you need to plan a preaching schedule that includes a series, okay? Take note, series on each of the 5 purposes over the course of the year. 10 taon. Okay. Magtuturo po, no? Ito yung hindi alam ng iba, no? Dahil nga siyempre sa dami ng platform, no? Through online, mainam naman po 'yon. Iba't iba ang ating napapakinggan. Pero mas mainam po na merong pagkakasunod-sunod. Spiritual mentoring, may pagkakasunod-sunod po 'yon. Nasa Job 31 na sila, kung di ako nagkakamali, no? Kaninang umaga. Kung di ako nagkakamali kasi nababasa ko yung message, no? Series. May pagkakasunod-sunod. Yun po yung dapat. Yun po yung tama. Okay? So, ano ba ito? Bakit kailangan ng series? Bakit kailangan may pagkakasunod-sunod? Okay? Tulad ng hagdanan. Mga kapatid, simplihan lang po, no? Wisdom ng Panginoon. Tatapak ka sa pinakaunang baitang. Gusto mo ba tumapak ka sa pang-10? Ayan. Siyempre hindi. Hindi mo maaabot yun. Hindi natin maaabot yun. Tatapak ka siyempre sa pangalawang baitang. Pangatlo, pang-apat, pang-5, hanggang sa marating mo yung pinakataas. Ganon din po sa paglago. Sa pagtuturo. Hindi po pwedeng nagturo ka na agad ng Revelation, hindi mo pa naituro itong Matthew, no? Hindi mo pwedeng nagturo ka agad ng Malakay, hindi mo muna inumpisahan sa Genesis. Okay?
So, kailangan po mga kapatid, series, himay-himay. Mahalaga po yun. Para mas lalong maunawaan, maintindihan ng bawat isa, lalo kung bago pa lang na mananampalataya. Kaya nga itong pinag-aaralan natin na preach on purpose dito po sa purpose-driven church, we are the church. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Now, sabi rito, bakit isang taon? No? Kasi po, nung nasa Saudi Arabia po ako, no? Ito po yung aking napag-aralan at talagang meron pong ibinibigay sa amin na thematic preaching. Pag sinabing thematic preaching, mga kapatid, yung isang buwan na preaching na yon, for example, no, is patungkol sa love. So every week, no, may patungkol sa love na preaching. For example, February, no? Buong February ang ipipreach mo is love. Sa March, iba naman, no? May ganyan mga kapatid. May pagkakasunod-sunod. Okay? And alam niyo po, isa pa po sa natutunan ko, to God be the glory, yung mga bago, hindi muna sinasabak yan doon sa talagang mismong preaching. Hindi muna dinadala. Doon muna yan sa small group. Okay? Para sa mga leader po, no? At lahat naman po tayo, no, ay gagamitin ng Panginoon para maunawaan po natin. Doon muna yan sa small group kasi doon unti-unti mahihimay-himay, no? Yung word of God, yung pagpapakain, no? Hindi agad-agad mabubulunan, no? Kaya yung iba, mga kapatid, no? Kung mapapansin nyo, dinadala agad sa big preaching and hindi na bumabalik. Yeah, may bumabalik pero yung iba halos hindi na bumabalik. Why? Kasi nabilaukan, tinamaan sa preaching ni pastor. Yan. So, yun po yung nangyayari. No? Kaya, mas mahalaga mga kapatid, na sa bawat pagpapagamit natin, pagtuturo ng bawat isa sa atin, no? Para sa kapurihan ng Panginoon, kailangan may plano. Lalo, mga leaders, mga ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo, kailangan may step by step, no? May pagtuturo. Buwan-buwan, ito ituturo. O, sa isang buwan, ito ituturo, no? So may part ng giving, may part ng faithfulness tulad kagabi, no, na mensahe, no, ng Panginoon sa buhay ni Pastor Eric, no? So may ganoon. Hihimay-himayin. Okay? So syempre, sa dami ng pinapasukang preaching point ng mga ating kapatiran through online, mainam po 'yon, no? Bagamat medyo nagkakaroon ng iba't iba, ay iba yung preaching ngayon okay, okay yun, no? Pero mga kapatid, mas mainam kung meron talagang pagkakasunod-sunod o yung tinatawag na series. So a 4-week series related to each of the 5 purposes would require only 20 weeks. So there would still be more than half a year left to preach on others' team. Paano yun? Paano yun kung meron kami, naka 3 buwan na kaming tinuturuan ng series, meron kaming na-invite na bago. O di, magtalaga ng bagong leader, ng isang leader uli na magtuturo dun sa mga bagong bagong mananampalataya. So dapat ganon, no? Hindi mo po pwedeng isama, naka 3 buwan na kayong nagturo, naka 3 buwan na kayong tinuruan. Paano niya maa-adapt? Hindi pa naman siya nagsisimula sa umpisa. Ayan. Kaya yun yung dapat natin pong matutunan lalo sa mga tinalagaan ng Panginoon sa inyong kanya-kanyang sa inyong mga church, no? Sa inyong mga panambahan, no? Dapat may sistema. Okay? So dapat may sistema. Now, sabi ni Pastor Rick Warren, planning your preaching around the 5 purposes of the church does not mean you must always be teaching about the church itself. Okay? So, kailangan po may iba-ibang mga team, category na itinuturo. And dapat po talagang inaaral. Inaaral, mga kapatid. Okay? Dapat inaaral. Ulit-ulit ko pong sinasabi. Pag sinabing inaaral ang isang Word of God, uupuan mo talaga yan?
Bibigyan mo yan ng oras, okay? Alam niyo po, hindi madali ang mag-meditate. Hindi madali. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Kasi sa Saudi Arabia pa lang, no, na tinuruan tayo ng Panginoong Diyos, no? To God be the glory at mga pastor na nagtiyaga. Biruin mo, magme-meditate ka. Merong kakatok sa pinto. Napuputol yung meditation mo. Maya-maya, may kakatok na naman. Hihingi ng asin. Maya-maya, may kakatok na naman. Randy, pwede bang paturo? Yan to ganyan. Randy, pwede bang ganito? Randy, maglalaro ka ba? Hindi po madali, mga kapatid. Kaya, to God be the glory, ang ginagawa ko po mga kapatid, pagpanggabi ako, sa umaga, pagising ko ng mga alas 10, unahin ko agad ang panalangin. Tapos, aaralin na yun, i-meditate. Naku, napaka-smooth. Walang mga walang mga, sabihin na natin istorbo Nasa planta yung iba So, ganun po sa preaching mga kapatid, no? Talagang maraming gagamitin ng kalaban para hindi ka makapag-focus sa ipipreach o ipinapa-preach ng Panginoon sa iyo. Bakit? Kasi yung ituturo mo, no? Sa tulong ng Panginoon, ito yung mga ituturo na magbibigay ng buhay, kasiglahan sa makikinig. Kaya gagawa ng paraan ng kalaban para hindi mo matuloy yan. Pero syempre, bilang mga anak ng Panginoon, hindi dapat tayo nagpapatinag. Nagigets niyo po mga kapatid? Hindi tayo dapat nagpapa-stress sa mga nakapaligid. Doon po sa aming sa aming inalisan na bahay, doon sa Bagong Silangan, Quezon City, araw-araw, hanggang madaling araw, walang humpay ang inuman. Kanina po galing ako doon, no? At medyo kinuha ko yung iba pang natitirang mga small na gamit na lang, no? So, sige po Pastor Pat, pray ng Panginoon. So, nandoon ang lakas-lakas, no? So, yung sabi nung may-ari ng bahay, bakit kaya lumipat to sila Kuya Randy, no? Hindi niya alam, bukod sa, siyempre, unang-una sa budget, talagang mataas ang presyo ng upahan doon, 6,000 And second reason, salamat sa Panginoon dahil nilipat kami sa bago, maliit pero tahimik yung lugar. Kasi hanggang madaling araw mga kapatid, may nagiinuman. May binabato pang minsan sa bakuran namin, binabato pa yung bote ng gin. Buti nga, hindi natatamaan yung bintana namin doon Ganon katindi, mga kapatid, ang kalaban para hindi ka makapag-focus, makapag-meditate sa pinapa-preach ng Panginoon through online din and through face-to-face. Ganon katindi. Sabayan ka pa ng pressure at talagang matinding ako na nagsasabi sa inyo mga kapatid, dito sa Pilipinas, no? Kung doon sa Saudi Arabia, mahaba ang oras ko sa pagme-meditate, dito sa Pilipinas, talagang very tight. Very tight talaga. Very, konti lang talaga, no? Ma-share ko rin sa inyo, pag uwi ko, magluluto pa. Pag gising pa ng umaga, alas 4, no? Gising ko, mag-iinit ako ng tubig ng mga anak ko, pampaligo nila. Sige nga, mga kapatid, no? Pero purihin ang Panginoon. Wala tayong maidadahilan sa Panginoong Diyos para hindi maganap ang preaching ngayon. Wala tayong maidadahilan, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sa mga kapatid diyan na sinasabihan kayo ng mga pastors nyo sa inyong mga churches na may potential ka, meron kang gift of preaching, paggamit ka kapatid. Huwag ka mahiya. Because yung ipipreach mo ay buhay. Ang kakain niyan, soul. Hindi si Haring Saul, si Saul. Kaluluwa. Kakain yan. Pakakainin yan through you. No? Through us. Basta yung puso mo, kapatid, ay talagang bukas puso mo yung pahiram na templo ng Panginoon.
sa kanya mo rin ipapagamit. Amen? Yun talaga yung preach on purpose. No? Meron naman nagpi-preach, no? Iba naman ang motibo. Okay? So, ingat po tayo doon. Okay? So, sabi rito, personalize the purpose. Bakit personalize the purpose? Kasi po mga kapatid, yung iba, talagang nandoon yung gaya-gaya. Okay? Mas maganda po mga kamahal kong kapatid, na kapag ang ipinipreach at lalabas sa ating bibig ay through the Holy Spirit. Yes, magandang makinig ng ibang preaching. Okay 'yun. Hindi po masama 'yun. Maganda po 'yun. Pero mas the best pa rin po mga kapatid, yung talagang nakapag-meditate ka. Talagang one-on-one kayo ni Lord. Talagang nararamdaman mo yung audible voice niya, naririnig mo yung audible voice na nagmumula sa ating Panginoon. Iba po 'yun, naranasan ko po 'yun mga kapatid. Grabe, very powerful, very anointing mga kapatid, no? Kaya sabi rito ni Pastor Rick Warren, for example, ayan. Okay. Sabi rito, for example, here are some titles of series. Ito na, yung mga series, sabi ni Pastor Rick Warren, I preach in which I applied the purposes in a personalized way. Meron po siyang binigay dito, no? Dito po sa Book of Purpose Driven Church, na unti-unti, itong mga title na ito po yung pinreach niya every month. Okay? Sabi nito, 5 lang po ito binigay na, You are shaped for significance. Yan yung title. So, isang buwan yan. You are shaped for significance. No? Ano ba ibig sabihin ng significance? Ibig sabihin po niyan, no? Yung kahalagahan. So, ipipreach si Pastor Rick Warren yan. No? Series, puro kahalagahan. Kamusta yung shape mo? No? Yung halaga mo sa harapan ng Panginoon. Ikaw ba, pinapahalagahan mo ba yung ipinagkaloob na shape? Actually, sa Purpose Driven Life book, merong acronym niya na meaning ang shape. No? Nalimutan ko lang. No? Pero meron po. So yun po, ano? Sabi rito, you are shaped for significance o kahalagahan was a series to mobilize people for ministry. Yun po pala yun. No? Mobilize people for ministry. Kasi hindi lang po pwedeng tayo po ay laging kinig lang ng kinig, pero hindi naman po tayo nagpapagamit sa Panginoong Diyos. Amen? So kailangan po mga kapatid, pag pinapakain tayo ng salita ng Panginoon sa ating mga kaluluwa, dapat nagmamanifest ito, kumikilos ito, then sinishare din natin sa iba. Ano pa yung mga title na itinuturo ni Pastor Rick Warren? The 6 stages of faith. May series din yan. No? About faith. Kagabi, faith yung itinuro, no? Ni Pastor Eric. So sabi rito, ano ba yung the 6 stages of faith? Was a series on the circumstances God takes believers through to mature them, no? Para daw talagang lumago, mag-mature yung spiritual, hindi lang tayo bonsai na Kristiyano, kundi tayo po ay talagang lumalago. Habang lumalalim ang ugat ng isang puno, tumitibay, tumatatag, matanggal man ang dahon, mananatili pa rin nakatayo. Why? Bakit? Kasi may bunga. Pagbabatuhin ka man dahil sa dami ng bunga, no, ng banal na espiritu na ina-apply mo sa sarili mo, sa buhay ng bawat isa, at least yung salita ng Panginoon na nag-ugat sa iyong buhay ay hindi na nila maaalis. Yan po yung mga tinuturo ni Pastor Rick Warren ng mga series. Ano pa? Sabi dito, learning to hear God's voice. Dapat daw po matutunan natin yan na marinig, no? Yung boses ng Panginoon. Meron ba, no? Pastor, meron? Meron po. Mararanasan po natin yan. Eh bakit ako hindi ko maranasan? Mararanasan mo rin yan.
Basta, ang iyong gawin ay talagang sumunod palagi sa kalooban ng Panginoon, maririnig mo yan. Kapatid, maniwala ka. Pero syempre, you need to read the Bible. You need to read the Bible every day. Every day, no? Ng ating buhay. So, sabi rito, answering life toughest question. Yan din yung itinuturo niya, no? Answering life toughest question was a series based on Ecclesiastes to prepare people for evangelism. Okay? Pag sinabing Ecclesiastes sa Tagalog, mangangaral, no? Sa Old Testament po 'yun matatagpuan. So, ano ba 'yung tinuturo? Pine-prepare po yung mga tao para sa pag-i-evangelize sa iba. Tulad po ng ginagawa ng ilan. Yung iba nag-i-evangelize. Actually, kapag may nakausap ka at shinare mo ang Word of God, amen? Nag-i-evangelize ka noon, no? Ini-spread mo ang Word of God, no? Na yung tinanggap ng libre. Bakit hindi mo rin i-share ng libre? Amen? So yun po ano. So sabi rito, building great relationship. Yan. Building great relationship was a series based on 1 Corinthians chapter 13. Alam naman natin yung 1 Corinthians chapter 13. Kung papansinin niyo yung buo nun, kabuuan nun, no? Yung buong konteksto about sa pag-ibig. No? Nandoon ang pag-ibig ay matyaga, no? Nandun po 'yun mga kapatid kung babasahin yung 1 Corinthians 13. Ibig sabihin mga kapatid, talagang kailangan po ng bawat isa yung great relationship natin sa Panginoon, talagang hindi na 'yun matitinag. Yan no? Sabi diyan no, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting, no? Alam niyo yung pompyang sa mga drums, no? Yung pinopompyang na gano'n. Gano'n lang, wala. Kahit naman tayo magsalita rito, kahit magsalita ako ng magsalita, kung walang pag-ibig, no? Kung walang anointing na nagmumula sa Panginoon, baliwala, no? Baliwala. Sabi sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yan yung sinasabi ng verse 1 and 2 ng 1 Corinthians chapter 13. So yun po yun. Building great relationship. Series din po yan. No? So bakit sinasabi to ni Pastor Rick Warren? So sa 1 Corinthians chapter 13, designed to deepen the fellowship of our church. Pansinin nyo, no? Sa bawat churches, kahit matatagal na, mayroon pa rin balat sibuyas. Mayroon pa rin matatampuhin. Kahit sa online, mayroon pa rin. No? Bakit di mawala-wala? Kasi yung relationship, yung fellowship, hindi deepen, hindi malalim. So yun yung nakakalungkot. So when you use the 5 purposes of the church as a guide for planning your preaching schedule, you are preaching with a purpose. Kaya napakahalaga mga kapatid na maganda yung pagkakasunod-sunod ng preaching. Amen? Tinuturuan tayo. Now, bakit hanggang ngayon, no? Tinutuloy-tuloy natin itong una, purpose-driven life. Inabot yata na, hindi ko matandaan, 2 years yata. Mahigit. Through online pa yon, no? Well, pandemic pa yata yun eh. So, ngayon, tinutuloy-tuloy pa rin natin ito na another book ni Pastor Rick Warren, Purpose-Driven Church. Sabihin natin, yung purpose-driven life is medyo mababaw. Bakit doon mo tayo nagsimula sa mababaw? Kasi po, parang dagat lang yan eh. Tulad sa Dinggalan. Bakit ka pupunta sa napakalalim kung sa mababaw na dagat hanggang binti, hindi mo pa maarok-arok o natatakot ka pa. No? Doon pa lang takot ka na sa mababaw. So, ibig sabihin mga mahal kong kapatid, doon muna tayo sa
yung kaya muna nating kainin, spiritual na pagkain. Huwag muna tayong pupunta sa malalim. Ngayon, talagang nagiging deep na po yung ating pag-aaral, kung mapapansin nyo. No? Talagang malakarni na. No? Kaya pag tinamaan talaga, once na tinake mong positive yan, yung Word of God, yung mga preaching na atin pong napapakinggan, aba, purihin ang Panginoon. Sabi mo na lang, kahit tinamaan tayo, salamat Panginoon. Merong kang pangungusap sa araw na ito, sa preaching na ito. No? Nangungusap ka sa akin. Salamat. No? Kasi alam niyo po mga kapatid, talagang kailangan talaga tayong tamaan. Kailangan talaga tayong magising. Kasi kahit na matagal na tayong mananampalataya, binabalik-balik pa rin yung mga kung ano-ano mga attitude natin eh. Alam niyo po ba 'yon? Dumarating pa rin 'yan eh. No? Kaya sabi rito ayun na pala. So yun po yung preach on purpose. Okay? Yun po yung point number 7. And dito po sa point number 8, dito naman po, no? Yung mga magagaling mag-budget diyan, tulad ni Ate Ninya, na 50 pesos niisip ko, sabi ko, langgunisa po ba bibili yun? 50 pesos, sabi niya kanina, langgunisa raw yung ano. Purihin ng Panginoon kasi alam ko pag mga ganong presyo, 200 pesos na no? Pero makapunta nga dyan sa Bulacan, makakabili na ng gunisa 50 pesos. So point number 8, budget on purpose. Ayan. So kanina, preach on purpose. Ngayon naman, budget on purpose. So yung magagaling mag-budget dyan, yan, si Nanay Andrea, yung mga nanay dyan, na magaling magluto, yung binibigyan ng asawa ng budget. No? Parang Sis Beverly, magkano ba binibigay ni Ay, nawala. Nawala ba? Ayan, nandiyan pa pala. Ayan. So, magkano ba binibigay ni Kuya Jan? Huwag mo na sabihin. Okay? So, lahat po tayo mga kapatid ay pinagkakalooban ng Panginoon ng talino para ma-budget. Ayan, lahat po tayo ay binibigyan ng talino para ma-budget, no? Yung dapat i-budget o yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So, we categorize every line item in our church budget by purpose of the church that it supports or to which it relate. Amen? So, kung sa bahay, hindi mo ma-budget yung sweldo na ibinibigay sa iyo ng asawa mo, okay? Paano pa pag pinagkatiwalaan ka na ikaw ang ingat yaman ng church? Okay? Ang alam ko si Ate Jane, no? To God be the glory, ay nasa kanya po pinagkatiwalang Panginoong Diyos, no? Yung budget, no? Sa pagmimisyon or sa kung ano pa man na gawain ng online. Amen? So, bakit pinagkakatiwala? Kasi alam ng Lord, no? Na kayang panghawakan o kayang i-keep o kayang i-manage, no? Ang pera ng Panginoon para sa gawain niya. Okay? So, yun po yun. Kasi ito yung sumusuporta po sa gawain ng Panginoon. Budget on purpose. Hindi lang yung basta pakawala lang ng pakawala, no? Ng pera. Basta, sige, bumili ka, bahala ka. Hindi po ganon. Dapat may listahan din yan. No? Saan napunta yung pera? Dapat may resibo yan. Okay? So, sa pagmimisyon, no? Dapat nandyan, nasa yung resibo ng gas, nasa yung resibo ng pinambili ng pagkain, para nakikita lahat. Transparent, ika nga. Okay? Bakit natin pinag-aaralan to? Kasama po ito eh. Kasama ito sa gawain ng Panginoon, yung budget. Kasi may purpose to. Okay? So the quickest way to discover a church's priorities is to look at its budget and calendar. Ulitin ko po. It's to look at its budget and calendar. Pansinin nyo, kung every week tayo na nagmimisyon, mainam naman talaga para sa kapurihan ng Panginoon. Tanong, yung budget, kakasya ba? Meron pa ba? Yun. So, yun yung tanong. Okay? So, the way we spend our time and the way we spend our money
show what is really important to us regardless of what we claim to believe. If your church claims that evangelism is a priority, you need to be able to back up, okay? Back up that claim with dollars allocated in your budget. Otherwise, you're just a blowing smoke. Ba't sinabi ni Pastor Ricuare na dollars? Kasi dollar sa kanila eh. American to eh. Okay? Sa ating peso. Kaya nga pinapaulit-ulit no ng ating kapatid na Sister Beverly, kung magkano lang po yung inyo pong kaya. Wala pong problema, basta bukal sa puso nyo yung pagbibigay para sa gawain ng Panginoon, para sa pagmimisyon, para sa kung ano man. Kasi kahit sasakyan, pero lang bisikleta, bagay, bisikleta pag walang kadena, kahit anong padyak mo, hindi yan tatakbo eh. No? Diyan ka pa rin, naka-steady. Pero pag may kadena yan, tatakbo yan. No? May pedal, kumpleto. Okay? Ganon din po sa sasakyan. Kapag sa sasakyan ay hindi mo ginasolinahan, sigurado yan. Diyan ka lang. No? Purihin ng Panginoon. Ganon po ang mangyayari. Ganon din po sa gawain ng Panginoon. Kailangan po talaga may budget. Okay? Lahat po. No? Sabi na iba, hindi ka na kailangan mag-budget. Nandiyan naman si Sister Beverly, nandiyan naman ibang mga kapatero, nandiyan naman iba. Mga kapatid, tayo pong lahat ay bahagi ng gawain ng Panginoon. Okay? At lahat po ng meron tayo ay sa Diyos po galing. Ang sinasabi po rito, magtulungan. Ang sinasabi po rito, no, ng mensahe ng Panginoon, una, preach on purpose, pangwalo na points, budget on purpose, kasi lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, may purpose ito eh. Amen? Hindi naman tayo magmi-mission kung tayo ay lalakarin natin hanggang ano eh. Pwede naman tayo mag-mission dito sa kapaligid natin, no? Pero kung doon tayo pinapunta ng Panginoon, ay talagang malaking budget 'yan. Talagang matinding budget 'yan, no? Para sa kapurihan ng Panginoon. So, yun po mga kapatid, no? Ang ating pong pinagkaloob sa ating mensahe ng ating Panginoon. Amen? So, mahalaga po 'yan, no? At least unti-unti nauunawaan natin. Kung ang iyong kaloob ay 10 piso, sige, walang problema. Basta bukal sa puso. Hindi yung 10 piso na nga ibinigay mo, masama, ay yan ang aling pambili ko ng ano eh, ng suka eh, pambira, binigay ko pa. Eh, wag na lang magbigay. Ganun lang kasimple yun. No? Mas maganda na hindi ka na nagbigay, kaysa naman nagbigay ka, nagmumurmur naman yung puso mo. Tandaan natin, si Manny Pacquiao, pag malaban sa boxing, syempre alam natin na talagang tiko mo, ano niya, naka-gloves eh. Boxing nga eh. Pero, tandaan po natin, hindi lang po si Manny Pacquiao, makapagbibigay lang po tayo kapag talagang bukas na yung ating puso para sa Panginoon. Tandaan po natin, you can give without loving, but you cannot love without giving. And that is a budget on purpose. Amen? So, purihin ang Panginoon at tayo po yung magpasalamat. Next Friday po, purihin ng Diyos, kalooban ng Panginoon. Ang ating pong tatapik sa susunod ay calendar on purpose. May mga kalendaryo ba kayo? Dapat may mga kalendaryo sa cellphone, may kalendaryo. Yan po yung ating may tatapik and evaluate on purpose. Yan po yung natitira dito po sa chapter 8, no? Ng ating pong purpose-driven church. Okay? So let us pray. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw yung God of orders. Ikaw yung Panginoong Diyos na talagang nagbibigay ng napakagandang pag-oorganisa. Unang-una sa mga salita mo. And hindi kami magagamit ng katulad na ito, hindi lang naman po sa preaching, kundi marami pang mga bagay sa pagbibigay, sa pagtutulungan, sa paglilinis ng silya. Lahat po kami nagmi-ministeryo ng katulad ng ito para sa iyong kapurihan. Lord, salamat. Unti-unti mong inuunawa
And we pray, Lord, na tingnan namin positibo yung aming pong napakinggan, yung mensahe mo, Panginoon. And salamat, Panginoong Diyos, sa buhay ng aking mga kapatid. Yes, kung gaano kahirap yung ginawa mong pagpapagal at pagpapakasakit hanggang sa mapako ka sa krus. Kulang pa itong aming ginagawa. Kulang pa po, Panginoon. And I believe, Lord, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay merong parte sa bahagi ng katawan ni Kristo na lagi naming itatanim sa aming isipan na whatever you do it for the glory of God. Kikilos kami, susunod kami hindi sa tao, kundi susunod kami dahil ikaw ang aming Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Salamat po ng maraming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hindi niyo napansin, naihiyan ako ng pusa. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Glory to God po. Sabihan mo po, Pastor Randy, sa mensahe na ibinaba po ni Lord sa pamagitan ng iyong buhay.